Okay, I'm back. So, napansin mo ba na since bata ka, gusto mong mahalin ka? Pagka may paborito yung magulang mo, kung merong paborito or hindi ka mahalaga sa kanila dahil laging busy sa trabaho, pero mahalaga ka sa magulang mo, hindi lang sila expressive. But it hurts you kasi nai-insecure ka kung mahalaga ka ba sa kanila o hindi because they don't spend time with you. Maiintindihan mo nga lang ang magulang mo 'pag magulang ka na, na kaya pala panay ang trabaho nun para sa akin. Akala ko hindi ako mahalaga. You're always on your parents' mind, whether they like it or not. Why? Because naturally, a parent is wired like that. God made it like that. Pero na lang kung may complexities, may sayad yung magulang. Alam mo yon, yung hindi siya normal, pero a normal parent cares for their children. Ngayon, another question is, bakit hindi kumpleto ang buhay ko hanggat hindi ako siguradong importante ako to someone or I want to belong to someone. Problema ng mga ano yan adolescents yan mga pag tumapa ka na ng 14, 15, 16, 17, kahanap ka na ng syota Akala mo, para doon ang buhay dahil everybody has a partner. Very wrong. Very wrong. Ako nga nung high school, naisip ko, bakit wala akong boyfriend? Sila lahat may boyfriend, pero yung tatay ko kasi, katwiran sa amin, subukan mo makipagrelasyon. Yan na lang ang gagawin mo. Dahil papatigilin ka namin ng pag-aaral mo. You stop schooling at magtatrabaho ka sa palengke. Titinda ka ng maliliit na isda. Tapos, makipag-boyfriend ka na as much as you want. O, diba? Yun ang choices. So, kinakailangan, gamitin mo utak mo, diba? So, besides may calling ako, pag nanonood ka kasi ng mga movies, naapektuhan ka. Kasi meron kang emotional side na parang there's this longing to be wanted, to be loved, to be cherished. Nasa loob natin yon, nasa flesh natin yon. Kinakalangan yun, regulated mo yun. Dahil pag hindi yun na-handle ng tama, 16 pa lang buntis ka na. Ano naman nakalalabas mo noon? Hindi ka pa ready maging parent. Lahat hindi ka pa ready. Hindi lang yun. Hindi mo nga alam kung nakuha mong partner is tama para sa'yo. Doon nagkakadiscard-discard lahat ang buhay. Nagiging complicated. Tapos yung bata, yun nandun na lahat yung pangit na complications. Dahil hindi ka appropriate na magulang, nami-mishandle yung bata, nag-i-start yung napakalungkot na storya. So, ano ang point ko dito? By nature, we want to belong to someone because we were wired like that. God made us like that. But, we have to be guided. Kasi, hindi lahat dapat mag-asawa. Hindi lahat dapat mag-asawa ng napakaaga. Okay lang, siguro mag-asawa ka ng 18, 19, 20, 21, 22. Kung elite yung mga magulang mo, ang dami mong pera sa trust fund, kaya mong i-provide, tapos matured ka na. Matured ka na ba noon? 18? I don't know. But, kaya magulo is because ang talagang hinahanap ng soul mo, it is the soul that longs for that. Because the emotions is in the soul. Mishandled nga, kaya nga dapat alam mo yung truth. That your soul longs for God. At pag inuna mo si God, tumatama lahat. Tumatama. Iga-guide ka niya kailan ka dapat mag-asawa kung mag-aasawa ka. Iga-guide ka niya kung sino dapat mapangasawa mo. Diba?
Kasi, akala ng iba porket nagkaanak ako sa kanya, siya yung perfect mate ko. May biological truth, merong spiritual truth, napakadaming truth. Di ba? Si God lang ang pwedeng umayos niyan sa'yo. Kaya kung nakikinig ka dito at bata ka pa at wala ka pang asawa, oops! Unahin mo muna si God. Unahin mo muna siya. Talk to God. Tell Him, Lord, I need you in my life. Please introduce yourself to me. Guide me. At saka, makinig ka lagi dito. Bibigyan ka ng guidance. Simula ka sa, bumili ka ng napakamurang New Testament Bible, yung pocket size. Yung binili ko nga nung 15 pesos lang eh. It has guided me. Kasi lagi kong dala-dala ko yun, lagi nasa pocket ko yun because that was one of my lowest times nung bumalik ako sa school. Hindi ko ma-take yun, 44, bumalik ako ng school for God. Kasi yun ang sinabi niya sa akin, go back to school. Go back to school. Naisip-sip ko, at my age, minsan yung sasabihin ni God, ang tingin mo, hindi natural, pero it's the best. Because I went back to school, nag-qualify ako sa Canada. See? We don't know the future. Kaya, put God first. Kasi hawak niya future eh. Hindi ka sasablay doon. Put God first. Talk to Him. Be serious with God. Give Him time every day. Before you go to sleep, and when you wake up, talk to God. Hindi masisira buhay mo pag una siya.